First catch. Wow. May bangus. May bangus. Nakatama tayo bangus. Kaya nag-iisipan ko. Pinag-iisipan ko. Hindi makapag-ilaw ko. Uuwi na ako. So nakakwentuhan ko mga kagiliw yung aking katrabahong Chekwa or Taiwanese. At ang sabi ko dito sa bansang Taiwan ay napakaganda ng daan, lalong lalo na sa mga kantuhan, kasi halos lahat ng kantuhan dito mga kagiliw ay may makikita tayong salamin na naka-install o may nakatindig na salamin. Katulad dyan po mga kagiliw, sa mga kurbada may mga nakalagay na salamin. Unlike sa Pilipinas na hindi ko po alam ha, kasi nung nagbakasyon ako ay merong isang kurbada doon sa lugar namin na merong naka-install daw dati, kaso ay nabasag daw dahil salamin nga yun nakalagay. So dito sa Taiwan mga kagiliw ay napakadami po talaga, halos mga 70 to 80% ng kurbada dito sa Taiwan ay merong ganyang ayan po mga kagiliw, may nakatayong ganyan. So sabi ko doon sa Taiwanese, hindi daw nagtagal yung poste dun sa amin, yung ganyan salamin, kasi daw po nabasag. May nagbato or hindi ko po alam, nabasag daw sabi nung napagtanungan ko. Tapos kinuwento ko doon sa katrabaho kong Taiwanese na binasag lang yung salamin sa amin sa kantuan. Tapos sabi po ng Taiwanese sa akin, ipakita ko daw sa vlog ko na hindi daw po to salamin mga kagiliw, para daw gayahin natin sa Pilipinas. So sabi niya hindi daw po to salamin. So hindi ako naniwala, at ang sabi niya ay stainless daw. So ngayon, eto, ayan po mga kagiliw. Stainless nga pala po. Ayan o. Ayan o. Nakitang-kita tayo mga kagiliw. Kantuhan to. Ayan. Yung manggagaling diyan, makikita niya. Ayan po. Tapos doon sa kabilang kanto, meron din doon. Tapos meron din po doon. Pakita ko po sa inyo yung iba mga kagiliw. So ayan o. Sa mga nakakapanood po ng vlog ko, sa mga kurbada dyan sa atin sa Pilipinas, pwede na natin pong gayahin to. So stainless siya na makintab, na parang siyang salamin. Ayan po. Saka naman kahit matuwid siya, hindi siya mababasag. Ayan, merong bato na nga siya doon. Unlike sa salamin mga kagiliw ay mababasag po kapag nabato or natalsikan ng bato. Ayan. So pakita natin yung kabila doon. Ayan, katulad nyan, kahit batuhin siya, hindi siya mababasag. Mga kagiliw, hindi katulad doon sa amin na ang kwento ng dati na nagbakasyon ako, sabi na bato daw, nabasag. So yun, kahit batuhin siya, magkakaganyan lang siya, hindi siya mababasag. Pakita ko sa inyo mga kagiliw. Ayan. Ayan o. Ganyan. Pero nakikita pa rin. Pag ako nanalong mayor, pagagawan ko lahat yan. Sabi ni Mayor Jose Manalo. Ayan. Tingin pa tayo sa ibang kanto. Ayan mga kagiliw. Ayan po, stainless nga, lahat nga stainless. Stainless nga. At akala ko po talaga nung una ay salamin yan. Stainless nga mga kagiliw. Ayan po, magkabila, isa papunta dito, isa papunta doon. Ayan, stainless nga, halos lahat siya stainless. Ayan, kantuhan dito. Ayan o, kitang-kita mo na kung may paparating nyo, katulad doon o, paparating siya, makikita mo siya doon. Ayun, tulad doon. Iwas aksidente mga kagiliw. Ayun ang purpose po ng salamin sa kurbada. Makikita mo na kaagad siya, pupunta ka dito. Ayan. Ayan o, kita mo na kung may paparating. Ayan. Sa kabila ba mayroon? Tapos sasabi ko po mga kagiliw sa Taiwanese,
At tinanong niya ako ano daw ginagawa natin sa mga kurbada. At ang sabi ko sa kanya ay nagbubusi-busi na lang pagka sa kurbada. Dati nung araw So ngayon po hindi ko po alam. Paki-comment na lamang po kung meron dyan sa atin sa Pilipinas na katulad na ganun, na salamin sa kantuhan. So ako po dati nung ako nagta-tricycle pa sa amin sa Candelaria, Quezon, busina po ang ginagawa ko na para alam po ng kasalubong ko na may kasalubong siya. Ayan. At yung Taiwanese is natawa na lamang. Yo, what's up mga kagiliw? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon meron naman tayong panibagong vlog, panibagong fishing adventure. At nandito po tayo sa ilog mga kagiliw. Ayan po yung ilog, kadugsong ng dagat. So high tide na po mga kagiliw. At susubukan po natin maghagas kung may makahuli tayo dito. Tapos ito po mga kagiliw, bumili tayo ng panibagong dala po mga kagiliw. Dahil po yung dala na binigay po sa atin ni Tita Aida ay sira na po, nasira na po. So ngayon bumili tayo ng bago. Ayan, at ang ating pong binili ay ayan po, nakatsak pa tayo ng yung bakal na po mga tingga po mga kagiliw. Yung size nya po ay 18 yung lawak at saka yung butas ay 8. Yung presyo nya po ay 1,850. At medyo may kamahalan at hindi na natin tatagalan tong introng ito at maghahagis na po tayo. Nawa ay makahuli tayo dito. So yan, first time natin dito sa spot na to. Nung nakarami nakita tayo dito namimingwit kaya pinuntahan natin ngayon dito. So set up lang po natin yung ating dala tapos maghahagis na po tayo mga kagiliw. Bibinyagan natin. Sana makadali tayo. Ayan, hagis tayo mga kagiliw. Sana wala sabit no. Wow, ang gandang ihagis. Bababain lang natin. Sana wala sabit. May pumupusak mga kagiliw. Wow, may pumupusak. Pumupusak ba? Wow, uy, may huli. Uy, bangus mga kagiliw. Kita mo ba? Ayan, may huli tayo. Wow, bangus. Nakabangus tayo mga kagiliw. First catch. Bangus ba banak? Uy, pupusag. Nakatsa pa tayo mga kagiliw. Bangus ba anak? Bangus mga kagiliw. Bangus po. Wow, unang hagis sa binyagan. Wow, bangus. Nakapagdali tayo ng bangus. First time. Wow, fresh na fresh mga kagiliw. May pang-ulam na ang inyong lingkod. May pang-ulam na. Nakadali ng bangus. Wow, first catch. Wow. First catch mga kagiliw. Wow, well good, stay high. Lagyan natin dito. Ito lagayan natin. Lagyan natin dito. First catch. Ayan mga kagiliw, set na pa po tayo. Ang ihagis ng ating bagong dala. Sana may mahuli. Sana may mahuli mga kagiliw. Natatakot ako dito. Ako mabigay. Sana meron. Sana meron. Sana madagdagan pa huli natin. Ulit lang. Try natin lumipat ba sa banda gawi dito. Ayan.
Dito hindi ko pa to karkula. Hindi ko pa napapag-aralan to mga kagiliw, tong spot na to. Ayan. Hindi ko pa napapag-aralan to. Sana walang sabit, no. So mamaya pagka low tide, ating babalikan natin dito para alam natin kung alin yung may sabit saka walang sabit. Sana walang sabit. Sana may huli. Kita ba? Kita ba yung hagis natin? Sana makadalensya tayo. Dagdagan yung bangus natin. Tingnan natin kung malalim dito. Subukan natin mga kagiliw kung malalim. Kung hanggang saan yung malalim. Oh, kaya naman hanggang bewang. Yun lang. Hanggang bewang lang dito. Mayroon siyang tambak. Pakapain natin ng paa, baka biglang lumalim eh. May huli kaya? Maraming pumapalaga. Hindi dagdagan ng huli natin ah. Bato mga kagiliw. Hirap talaga maghagis pagka sa dagat. Hindi mo sigurado yung kwan, hindi mo sigurado yung kung may mahuhuli o wala. Pero kailangan tiyagaan lang. Yan mga kagiliw. Sana may mahuli tayo. Sana wala sabit. Oh, ang lakas ng hangin. Sana madagdagan yung isa natin bangus. Sana wala sabit. Sana wala sabit. Sana wala sabit. May pumapalag mga kagiliw kaso sabit. Malalim sa part na to. Nakadalawa tayong bangus. Oh, may bangus ulit. Wow. Ramdam ko may bumubusag eh. Shit. Bangus. Bangus. Jackpot. Jackpot tayo. Nakadalawa na tayo. Kunin lang natin yung lagayan. Ayun mga kagiliw. Nakadalawa na tayong bangus. Wow. Jackpot. Ganda sana kung wala talaga. Pero thank you Lord. Salamat pa rin. Pumulupot siya. Grabe, ang lakas na. Ang lakas na sa tubig oh. Pumulupot siya. Yay! Jackpot! Libre ulam na naman si kagiliw. Yay! Bangus 2-0. Wow! Nakakadalawa na tayo mga kagiliw. Dalawa, dagdagan pa natin. Baka may mahuhuli pa tayo. Agis pa tayo. Hindi natin mapalayo. Sana meron. Bumabayin muna natin. Yun! Tumalon! Nag-shoot sa pan. Ala, yun lang. Sabit. Sabit. Malalim mga kagiliw. Medyo malalim mga kagiliw. Safety first tayo. Safety first, tali natin to dito. Medyo malalim. Tali natin para makakahila tayo. Para may hila natin. Tapos tali natin dito. Hindi siya lahat tayo patanghalian. First lang.
kagiliw. Tanggal na po. Sana nakahuli na. Sana may huli no. Bato lang, sumamit na sa bato mga kagiliw. Nakawala yata yung huli natin. Nakawala. Puro bato. Bato. Pero nice lang. At least natanggal natin. Tanggal natin yung sabit. O di ba? Hindi pa natin kabisado tong na to eh. Hindi pa natin to kabisado tong spot na to. Kaya nagse-safety first tayo. In case na malalim, ihihila natin yung sarili natin. Kaya nagtali tayo mga kagiliw. Ayan po mga kagiliw, at tolerance sa puto. Ayan, meron tayong dalawang huling bangus. Ayan. Ayan mga kagiliw. Uy. At pababa na po yung tubig. At humagis na tayo ng humagis. Hindi na tayo makahuli. At yung mga isda po nagbababa na doon. So okay na po ito mga kagiliw. Pagpasalamat na po natin yung ating dalawang huli. Ayan, marami man o huli, marami man o konti yung ating huli. Pagpasalamat natin sa Panginoon. Thank you Lord sa blessings na pinagkaloob niyo po at pag-iingat. Ayan, uwi na po tayo mga kagiliw. Alright, dalawang bangos. Alright, yun mga kagiliw, at umpisahan na po nating magluto. At ito na po yung ating, ayan po, nahuli nating bangus. So ito po ang ating mga gagamiting sangkap mga kagiliw. At kung mapapansin nyo po, parang tuyo-tuyo na siya. Ayan, pati yung ating luya. So dapat po mga kagiliw ay kaya na pa natin ito lulutuin. Kaso nga lang meron tayong inasikaso. Kaya ang ginawa natin, nilagay muna natin sa ref. So ayan na po, ay yung ating ampalaya, talong, birding sili, luya, sibuyas. At gagamitan po natin yan ng pamintang durog at pamintang buo mga kagiliw. At suka, asin at asukal. At i-prepare na po natin mga kagiliw. Umpisa na po natin magluto. So ito po yung ating kawali. Ayan, lagay lang natin yung ating luya. Tapos yung ating sibuyas. Ayan. Ayan, lahat natin to. Tapos ikamada na po natin yung ating 2 pirasong bangus na po. Unahin natin yung ulo. Ayan. Ngayon, ang ganda pagkakasalansan natin, no? Tapos po mga kagiliw, lagyan po natin ng paminta. Ayan, pamintang durog. Maglagay po tayo mga kagiliw ng pamintang buo. Ayan po. Tapos lagyan na rin po natin mga kagiliw ng suka. Ayan po. Ayan. Lagyan na rin po natin ng konting asin. Ayan. Ayan. Tapos ilagay na po natin yung mga gulay mga kagiliw. Ayan, dyan lang natin sa gilid ilagay. Ayan. Lagyan na rin po natin yung ampalaya. Ayan. Lagyan na rin po natin mga kagiliw yung ating birding sili. Ayan po. Ayan po, tapos pakuluan lang po natin mga kagiliw yan ng mga 2 minuto hanggang 3 minuto po. Tapos dagdagan natin mamaya ng tubig. At dito po, ayan, pinapanood po natin yung ating previous vlog. Ayan po mga kagiliw, tapos takloban po natin. Ayan po mga kagiliw, maglalagay pa po tayo dyan ng konting tubig po. Ayan po. Ayan po. Ayun po mga kagiliw, ayan, at nakaluto na tayo. Ayan, luto na po yung ating paksiw na bangus. Ayan po mga kagiliw, taste test muna po tayo. Tikman natin yung sabaw. Ay, grabe.
Ang sarap mga kagiliw. Maasim-asim naman na miss, tapos nangingibabaw yung lasa ng paminta. Sa panga. Yung panga ko para maghihiwalay Ang sarap po mga kagiliw at samahan niyo po ako maghapunan mga kagiliw at bago po tayo kumain ay magpasalamat muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo po sa akin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat at paggabay po sa aking pangingisda at nawa po ay bless niyo po itong aking pagkain at bless niyo rin po yung pamilya ko sa Pilipinas, maging ang aking mga viewers at ang mga may sakit inyo po paglilingin. In Jesus' name, pray. Amen. Ayan po mga kagiliw at samahan niyo po ako kumain. Ayan. Wow. Grabe, sarap ito mga kagiliw. Fresh na fresh. Parang ngayon pa lang ako makakakain ng bangus na mula sa dagat. Ano po? Yan mga kagiliw. Kain po tayo. Yan. Wow. Lagyan natin ng ampalaya, sibuyas, tsaka bangus. Ayan po mga kagiliw, kain po tayo. Unang subo po para po sa inyo. Masarap. Kumain natin to. Siling birthday mga kagiliw. Sibuyas. Ayan po mga kagiliw at ang mga nakaraang vlog natin sa labas tayo nagluluto at ang ganda ng adventure natin po dito sa ating YouTube channel at ngayon dito tayo nakapagluto. So ayan, ibang iba yung sa labas ka nagluluto kasi maganda yung ano to, fresh na fresh yung hangin. Ayan. At sinubukan lang po natin mga kagiliw na magluto sa labas. Pero masarap kumain po sa labas. At plano na nga po natin, hindi pinagpaplanuhan ko po na umuwi ng dorm. So alam nyo naman po na nagre-rent tayo, nangungupahan tayo ng bahay dito sa bansang Taiwan at medyo mabigat po. Dahil nag-iisa lamang po ako, medyo mabigat po sa bulsa na babawasan pa tayo ng ang upa ko po dito ay 4,400 monthly. Bukod pa po yung kuryente. So sayang po yun, allowance ko na po sana yun. At meron naman po kaming dorm. So yun nga po, pinagpaplanuhan ko kung ako uuwi na or magre-rent pa rin po dito kasi sayang nga po yung upa. At sinubukan ko po na magluto-luto sa labas. Enjoy naman po, kaso nga lang medyo mahirap. Tapos katulad ngayon, darating na yung winter. So lalong mahirap po mag-outdoor cooking. Kaya so baka po mag-stay muna uli ako, mangupahan muna uli ako ng bahay. Kasi po yung dorm namin is wala po siyang lutuan doon. As in, kwarto lang. Kaya mga kakwarto, mawalo kayo sa isang kwarto. Tapos yung mga gamit natin panluto, gamit natin pangingisda. So walang paglalagyan, tapos wala pang lutuan. So walang ganito na nakakapagluto-luto tayo kahit umulan sa labas. So yun, kaya stay muna po tayo. So sayang din po kasi yung upa sa bahay. Kaya pinag-iisipan namin ni Mami Kagiliw kung uuwi na ako. Kayo po kaya mga Kagiliw nasa sitwasyon ko. Mangungupahan po kayo o uuwi na kayo sa dorm. Paki-comment naman po yung opinion niyo po. Kasi dito kahit pa paano nakakatipid tayo, nakakapagluto-luto tayo. Ayan, hindi na tayo bibili ng pagkain sa labas kasi sa dorm walang lutuan, walang pagkain, kailangan pang bumili. Ang isang pagkain po, 90 na. 3 times a day, 300 na. Tapos magbabayad ka pa ng aircon sa dorm, mga 500 monthly. So parang ganun na rin po, pares lang. Dito, nakakapagluto tayo ng mga huli natin.
kahit pa paano nakakatipid tayo sa pagkain. Hindi ko po alam kung parehas lang din.